deep in the shadows. So ito na yung bulungan na tinatawag. So makikita natin ngayon yung mga nakatambak na isda. And then dito nangyayari ang misteryo ng tawaran. Yan, ang dami. Oh. Pero tayo, hindi naman tayo makikipagbulungan kung ano na lang nakatumpok. Dahil tanghali na, dahil personal consumption lang natin ito. Ayan, makikita. Anong isda ko ito? Abase po, abase. 200 na lang ulat yan. Ay, talaga. Kabati pa. Ano? Abase. Anong luto niyan? Ano yan? Ihaw. Daeng. Ilaw. Oh, ito, anong tawag din? Bilang. Napakasarap po, luto sa dilaw. Anong ginagawa ito? Gata, adobo sa dilaw po. Napakasarap. Ano? Sir, laman lahat yan, sir, laman. Alam ba lutuin ni JJ? Parang ano yun yung parin, sir? May nalakas Ano yan. yan? Gata? 6.5. Daming Dapat. Magkano yan? Ha? Thank you. Dito tayo. Makikita natin yung kung paano yung tawaran na nangyayari. So kitang-kita naman dito na ayan makanya-kanya silang tumpukan na since tayo ay hindi na sumama doon sa bulungan system kasi nga mga personal consumption lang naman natin ito gagawin So mga kakalkal, dito makikita mo yung sari-saring estilo kung paano magtawaran, kung paano yung tumpukan nagpapadagdag ka. Yun. And dito, very exciting tsaka dynamic. So, ang presence ng bawat isa kasi, ayan katulad niya may mga competition na nangyayari tungkol dun sa kung paano nila pipresyohan yung product nila. So, andun yun, the excitement, ng actions, excitement ng parang kultura dito sa may hulugan, sa Tansa. Ito yung parang fish wharf na nakita natin in our earlier vlog na talagang kitang-kita naman kung paano buhay na buhay ang merkado tungkol dito sa pangingisda, tungkol dito sa fishing village at tungkol dito sa mga kabuhayan ng bawat isa. At makikita mo rin yung demographics o yung mga pumupunta ron na tao. Siyempre bukod dun sa mga mangingisda, bukod dun sa mga nagtitinda, meron ako nakausap diyan yung aking yung aking pinagtikiman nung talaba. Ang sarap I can't help it, pero ang sarap nung personal na harap-harapan binubuksan yung shell sa harap mo. At yun ay sisip-sipin ko. Mahilig ako sa ganun kasi napakasarap naman talaga. At saka yung kitang-kita mo sariwa. Anyway, so yung mga nagtitinda pala dyan, hindi lang taga Tansa, So sila ay galing, yung nakilala ko at nakausap ko, ay galing Cavite City. So sila ay dumadayo talaga at may pwesto sila ron para magmerkado. At kumikita naman sila. And to top it all, talagang maganda ang kita daw nila ron. So eto, very encouraging po So yung dynamics ng kultura ng pangingisda, yung dynamics ng mga nakatira sa bandaron, at yung barangay doon sa Barrio Hulugan o Barangay Hulugan ay buhay na buhay sa ekonomiya. Kasi punong-puno yung parking, wala kang halos maparkingan. Although hindi sila nag-i-impose kung magkano pero ikaw na lang bahala kung magkanong ibibigay mo. Since ako ay sandali lang, binigyan ko ng 20 pesos. Di ba? Sandali lang kami, wala pang isang oras tapos na yung transactions namin. Kasi nga, ang binili lang namin, yung pang personal consumption, lalo na ngayong Biyernes Santo dahil alam naman natin na sarado ang establishmento ng Friday at Saturday half day. Kaya yun, nag-imbak na ako ng aming makakain sa araw na yon. So, there. I'm sure sana mag-enjoy po kayo dito sa aking vlog na to. At ito ay buhay ng tao, yung pagkakalkal sa mga sa buhay ng tao, sa anumang antas ng buhay ng tao. So isa ito sa mga makikita natin sa content ko bilang kalkalero 66. So there.
sana po mag-subscribe kayo kasi bilang senior citizen na retired na, alam mo naman, ang income natin ay ngayon ay depende na lang sa sideline, sa part-time, na pagtuturo. So, tulungan niyo naman po itong palaki, mag-subscribe na kayo, mag-comment po at mag-like lang. So, there, maraming salamat po. Yung manili na lang daw po. Pag senior citizen, 250. Tumaas pa namin lang po ako. sa kilo lang kasi pambahay lang. Manili lang, manili. Pwede nga naman pakilo. Sige, di ba? Pambahay lang. Dito, Sobra na po.